Pero nasa mga balita din na caught off guard si VP Sara Duterte sa The Hague. May nagtanong sa kanya kasi may mga kumakalat po na reports ngayon na nakalabas na raw ng detention facility ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero si VP Sara nung tinanong, tumanggi po siyang sagutin na oo, hindi. Ano po ba talagang balita dito? Nakalabas ba talaga ng detention facility ang dating Pangulo? Aba, pobre, mga palago. Magandang araw po sa inyong lahat, Reaction Update PH. Nagbabalik na, pakaganda ho ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-update. Mantakin po ninyo, simula na. Magsisimula na nga ang sparring o boxing nitong si Torre at ni Mayor Baste Duterte. Kasunod po nito mga ka-update, meron pong patutsada ang ating VP Sara. Natanong po kasi itong si VP Sara patungkol sa ating Pangulong Duterte sa ICC. Lalabas na ba po ba ito o hindi pa? Nagsalita po ang ating VP Sara, no comment siya dyan mga ka-update. Meron siyang alam pero hindi niya sasabihin. Kaya mga update, pakinggan po natin ang ating latest balita at update sa ating Pangulong Duterte dito kay General Torre at kay Mayor Baste, kung saan simula na talaga ng may init na bakbakan. Uuwi na nga ba si PRRD o hindi pa? Ayan mga ka-update, simulan na po natin. Attorney Conti, kung okay na po ang kanyang linya. Attorney? Hello, Attorney. Good morning! Attorney? Magandang umaga. Ayan. Magandang umaga sa mga Shokoy at Sirena na pumapasok sa trabaho at sa eskwela. So Sirena tayo today, Attorney Cristina Conti. Akala ko sa mga syunga. Shokoy, iba yung Shokoy sa syunga. Ikaw talaga. Ginagalit mo na naman sila. Oo. Okay, go ahead. Ito na. Okay. Attorney Cristina Okay na, Conti. ang sound. Ito po, hindi na cancel ang ating usapan. Pero ang hiling nga po ng depensa nitong dating Pangulong Rodrigo Duterte, i-cancel muna yung confirmation of charges on September 23. Ano po yung magiging implications nito sa kaso ngayon? At ano po ba yung tinatawag nila na dapat status conference muna? Sa proseso ng ICC, paano nyo po i-explain yan? Una, di umano kasi may impormasyon na hindi pa sila natanggap at merong impormasyon na late silang natanggap. So marami ito. Kaya hindi daw sila makapagpasya. At ang makikita lang natin dun sa redacted documents ay kumbaga dapat daw ay merong expert na tumingin dito sa impormasyon na ito. Kaya sabi nila, teka, what if sa status conference parang housekeeping, yung parang teka, ano na ba ang itsura, ang lagay ng palitan ng impormasyon o magkakaharap ito, prosecution, defense at yung judges. At siguro doon pagpapasyahan kung may magpapalit bang deadline o kaya okay na ba, pwede na bang ibigay ang impormasyon na ito, papaano yung iba. Ganun yung status conference para bang housekeeping, harap-harap o okay ka na ba o kayo, okay na ba kayo. Pero hanggang hindi daw ito nagagawa ay mukhang hindi napapanahon or hindi kaya ng depensa na humarap sa September 23. Problema yon. At actually, yung ganitong reasoning ay naging dahilan kung bakit ang depensa ay pinayagan na maipagpaliban muna yung decision, yung pagpapasya doon sa interim release. Kasi halos ready na eh. Yung sa interim release, kailangan lang naman may magsalita. Tatlong panig yan. Prosecution, biktima, at saka yung mga bansa. Ngayon ko nalaman na yung mga bansa pala, relevant states eh. Interesting ito. States, kumbaga marami-rami, na nagbigay na ng kanilang pananaw sa ICC. Kaya kung iisipin mo, di ready na magpasya yung ICC. Kaya parang sabi yata ng isang judge, bakit dati pagpapaliban? Pwede na.
Kumbaga, the issue is ripe for adjudication. Ito na hawak na natin lahat ng impormasyon. Kaya lang kung maalala natin, mga 2 weeks ago, sabi din ni Duterte, hayaan nyo kami na sumagot sa sagot ng prosecution. Pero Attorney Cristina, yung po pala ang dahilan kung bakit kagabi Ayan mga ka-update, marami po sa ating mga netizen at kapwa Pilipino ang nagagalit dito kay Conti. At ito, isa rin nga po itong sa Tony Coman, bakit nakikialam itong si Conti dito kay Pangulong Duterte? Marami po nagsasabi mga ka-update, saling pusa lang yan. Saling pusa lang yan si Conti. Dadak lang ng dadak yan pero hindi niya alam ang sinasabi niya. Ayan mga update. lumabas sa mga balita na ipagpapaliban yung desisyon for interim release, nakaapekto po pala itong request nila for status conference. Ngayon, tungkol po dun sa impormasyon na binabanggit po ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, base po sa inyo po mga impormasyon na natatanggap din, ano po ba ito? Talagang may information or is this another way para i-delay lang po nila yung pag-usad po ng kaso? Mukhang may laman yung impormasyon, palagay ko. At for me, telling na sinasabi nila, gagamitin nila sa depensa nila yung itong impormasyon. At kung ano man ito, ay mukhang may kailangan pang pagdaanang na, kumbaga, test o kaya parang expert, may hinihintay silang expert na tumingin nitong impormasyon. Kaya, abangan natin. Ang hirap mag-speculate para hindi na rin kumbaga, malito yung mga tao, wag na tayong mag-speculate. Hintayin natin kung yung mismong depensa ang magsasabi kung ano ba itong impormasyon. Pero sa atin ngayon, ang epekto, nakaantabay tayo at nangangamba tuloy doon sa September 23. Pero, palagay ko, konting linaw lang. Kaya yung status conference, palagay ko, makakatulong ito para sa prosecution tsaka sa defense na magpasya kung ano ba, sino ba ang na-late dyan, ano bang impormasyon ng kulang. So ang pwede pala mangyari, posibleng kung sakali man napapayagan sila ng ICC, mababago po yung date for confirmation of charges, mamumove po yan from September 23 na hindi pa natin alam kung kailan. Gaano po katagal bago desisyonan itong mga ganitong hiling ng kampo ng dating Pangulong Duterte? Dalawa yung hiling nila ngayon. Yung una, wag muna decidean yung interim release, and then yung pangalawa, ito nga po na baguhin yung wag muna mag-confirmation of charges, dito muna tayo sa state conference. Gaano katagal po ang desisyon dyan ng ICC? Dapat mabilis lang kasi housekeeping, pwedeng kahit isang judge lang yan Parang paghaharapin lang yung dalawang partido at sabihin, ano ba, may changes ba? Pero DJ Chacha, may isa pa na pending. Yung kanilang defense na challenge to jurisdiction, na wala namang jurisdiction yung court. Kaya wag na tayong tumuloy at all sa status conference. Kaya parang itong ICC, hindi naman sa lunod, pero parang medyo nasa leeg na ang kanilang motion galing dun sa kabila. Kasi may status conference para sa kumbaga confirmation of charges kung hindi mapipigilan. At the same time, kini-question nila yung proceedings. Kumbaga dapat hindi na nga nagsisimula ito, dapat hindi na nga tayo tutuloy dito. Kasi wala naman kayong jurisdiction. Tapos meron pang patungkol sa interim release. Kumbaga, ang lumalabas ngayon, walang magpapasya o walang magde-decide on anything. At kung pwede sana, sabi ng defense, ewan ko nga rin, sa September 23, doon ang panahon para magpasya. Kumbaga, harap-harap. Ayaw pa rin nilang matuloy yun. Kaya sabi namin ako, nakaka-worry, nakaka-concern na maski yung defense, sila pumapayag na ipagpalit. Kasi yung interim release, kung ako gusto kong lumaya, pagpasyahan nyo na ngayon. Kaya lang, mukhang material. Importante itong punto ng depensa nila. So abangan na lang natin kung kailan yung desisyon na yan na sinasabi mo, mabilis naman dapat. Pero nasa mga balita din na caught off guard si VP Sara Duterte sa The Hague. May nagtanong sa kanya, kasi may mga kumakalat po na reports ngayon na nakalabas na raw ng detention facility ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero si VP Sara, nung tinanong, tumanggi po siyang sagutin na oo, hindi. Ano po ba talagang balita dito? Nakalabas ba talaga ng detention facility ang dating Pangulo? Kung sakaling nakalabas, ay posibleng temporary lang, mabilis lang. At
ang isang paraan para makalabas without kumbaga needing court order, ganyan sa atin, di ba? Kailangan mo ng court order, ay for medical reasons. So, posibleng may ganon, pero yung paglabas na, kumbaga, patungkol sa kaso, walang ganon. Oo. For Makakalaya medical ka lamang reasons kung may lang. order mula sa court. Medical reason or emergency reason. Pero pagka mga gano'n na pinapalabas po for medical or emergency reasons, hindi po ba that ini-inform yung pong mga, halimbawa po kayo yung, or abogado na may hawak din po dito sa kaso, or even yung pong mga biktima ng, yung pamilya po ng biktima ng drug war? Depende yan. Hindi naman sa lagi. Lalo na, naalala ko yan yung pwede bang magkaroon ng medical bulletin ko kay Duterte. Alam nyo, hindi nila gawain yan. Lalo na, sa totoo, ang kanilang konsepto ay, the information is not ours to give. It is the detainees. At yung detainee, kung ayaw niyang ibigay yung impormasyon, kung ayaw magka-status bulletin, medical bulletin, edi wala. Kaya, kung sa mga nanghihingi niyan, balik tayo kay Duterte. Kung pumapayag siya, ay ipapakalat yan ng ICC o kaya ng defense. Pero kung hindi siya pumapayag, edi talagang hindi lalabas yung patungkol sa anything tungkol sa kanyang medical condition. Hindi magsa-status bulletin yung parang, ito na, okay naman tong, parang made-defensive ba? Ito picture nung nung sinasabi yung butot balat na, hindi naman. Hindi ganyan yung ICC. Tuloy lang sila kasi, kumbaga may doktor doon na sasabihin na okay yung tao namin. Narinig ko din naman galing sa Duterte family. Okay siya, glowing. Narinig ko ba yung kanino ko ba narinig? Glowing, pero pumayat. Opo. Okay, sige. So, Attorney Chrissy, kumbaga, ang importante po doon sa mga main case, no, tsaka sa proseso, dapat talaga maimpormahan ito pong prosecution at ang mga complainants dito. Yan pong pinaka-importante. Bagamat kaninyo may mga pag-agam-agam o pangamba, pero hindi naman po pwedeng maglabas ng desisyon o anuman pong major po, no, na usapin dito nang hindi kayo na bibigyan ng informasyon. Yes, Manong Ted. Yun ang importante dyan. Sige po, so attorney, muli kaming tatawag para po sa update dahil nga ito pong isyong ito ay napaka-importante, lalo na po sa usapin po ng hustisya at pananagutan. Salamat po, attorney. Okay, so good evening po, taong bayan. At ngayon po pag-usapan natin yung most recent negotiations between PBBM and President Trump of the United States of America tungkol po sa mga tariff rates po between the Philippines and USA. Okay, so interesting po to kasi nagkaroon po ng 1% deduction from 20% na pababa po ni PBBM ng 19% yung tariff imposed sa atin by USA. So for today po, I will be explaining the legal side of things and magbibigay din po ako ng mga personal point of view ko. So meron po tayong konting maritesan din po sa dulo ng video na to. So kung mag-enjoy po kayo sa video na to, sana po wag nyo kalimutan i-like yung video mismo and hopefully po makasubscribe din kayo sa YouTube channel ko. So unang-una po, yung pinaka-basic talaga dito is tingnan or explain ko po muna sa inyo kung ano ba yung authority ni PBBM to negotiate on behalf of the Philippines sa mga foreign bodies and other heads of state po ng mga ibang bansa. Okay? So ito pong kapangyarihan ni PBBM to negotiate with other heads of state is a constitutionally given power po to the office of the President because the President po represents us, the Filipino people, the taong bayan po in international affairs or international matters. So again, this is a constitutionally vested power po kay PBBM as the President of the Philippines. Okay, take note po it is given to the office of the President at hindi po dun sa tao mismo na nakaupo sa opisina. Pero mamaya ko na i-explain bakit ko yan nabanggit. Okay? And then yung pangalawang aspect naman po sa ganito, sa mga international affairs, meron din pong function dyan, although in a limited sense only, yung Senate of the Philippines, yung Congress po natin. Okay? So when it involves international treaties or international agreement, kailangan po yan ng concurrence of the Senate. Meaning, papagbotohan po ng Senate para mag-take into effect po yung treaty sa bansa natin. Okay?
So ito pong pinasok ni PBBM with President Trump dito is ano po yan, hindi na po to siya bago, di ba? Kasi kahit naman po wala tong negotiations na nangyari, meron naman po talagang tariffs already imposed sa Philippines and sa USA, di ba? Therefore, it is not something new. So ito pong action ni PBBM dito is what we call an executive agreement lang between heads of state. Ayan mga ka-update, nakakatawa dyan, nagkasundo rin ho ang Estados Unidos at ang Japan kung saan papatawan lamang nila ng 15% pag magpapasok sila ng goods doon. Ngayon, pati itong si Trump, sinabi ho niya na pati ang Estados Unidos ay magbibigay o magbabayad din ng 15% na taripa. Etong si PBBM mga ka-update, 19% na, tapos ang Pilipinas lang ang mapapatawan ng taripa. Pero ang Amerika, hindi ho sila magbabayad. Ngayon, nung nagkasundo ang Japan at Amerika, parehas ho silang magbabayad ng 15% kung sakaling magpapalitan ng goods. Ngayon, itong, ewan ko mga kabdi, nakakahiya itong si Marcos Jr. Bilib na bilib ho siya sa ginawa niya. Pero ang totoo, parang ipinopromote lang sa itinataas kasi alam ni Donald Trump na nauuto niya itong presidente ng Pilipinas at naiikot niya ang utak. Yun po ang katotohanan doon mga update. Okay, so pag executive agreement lang po siya, hindi po yan kailangan ng concurrence ng Senate. So ito pong 1% na nakuha ni PBBM na mapapaba niya ng 1%, hindi po yan kailangan na pagbotohan ng Senate para mag-take into effect siya. Because again, this is in the nature only of an executive agreement. Therefore, it no longer needs Senate concurrence. Okay, so hopefully klaro yan. So yung negotiation po, basically, you are negotiating with your kausap or yung possible or potential contracting party mo. And in negotiation po, yung pinaka-essence po niyan is dapat you are dealing on equal footing. Dapat ganun po yan. Hindi lamang yung isang partido dun sa kausap niya. Otherwise, pag ganun, wala na pong negotiation dun. But rather, that is now what we call an imposition na lang po of mga demands or yung kagustuhan ng isang partido. Okay? So, yan po yung spirit and essence of negotiation. And yung isa pa pong kailangan natin tandaan in negotiation, hindi mo rin siya ini-insist na ikaw lang yung tama at yung kausap nyo rin po, hindi rin dapat niya ini-insist na siya yung tama, yung position niya, di ba? Ang point po dito is maghahanap kayo dapat ng middle ground para ma-solve ninyo yung issues nyo as parties, di ba? So again, hindi po dapat ipamukha mo or insist mo na ikaw yung tama at hindi rin dapat ganun po yung contracting party nyo. Kasi kung i-insist mo lang po na ikaw yung tama at mali siya, pag ganyan, again, that is no longer negotiation but an imposition na po dun sa kausap ninyo. So kung ganyan na po yung situation nyo sa kausap ninyo, dapat po pumunta na kayo sa korte or sa barangay ba para at least meron na pong third party na mag-mediate or maging judge po between dun sa mga issues ninyong dalawa. Okay? So hopefully klaro po yan. So basahin po natin yung summary. 19% versus 0% tariffs is definitely not the most fair deal between decades-old friends or allies like the US and PH. So I absolutely agree po dito sa statement ni Senator Ping Lacson. So ito pong 0%, yung USA kasi wala na siyang tariffs. Hindi tayo nag-impose na po ng tariff sa mga i-import ng USA sa bansa natin. Pero tayo po pag nag-export dun sa USA, meron tayong 19%. Kaya ito nasabi ni Senator Ping Lacson. Pero anyway, yung next sentence po na sinabi ni Senator Ping, that proposal is the worst insult that a host can throw at his guest. Maybe it is time for us to look for other trade partners. Okay, so galit na galit po si Senator Ping Lacson. So ito po, I absolutely agree kasi kung isipin po ninyo, yung Philippines po was a former colony, di ba, ng USA. Binili po tayo ng USA from Spain nung hindi na makontrol po yun ng Spain yung revolution, yung army po nila Andres Bonifacio before, 'di ba? So kung makita nyo, ganun na po katagal talaga yung dealings natin. And then nung 1935, doon lang po tayo inallow ng USA na magkaroon ng sarili nating constitution. Pero anyway, hindi na po tayo mag-history lesson. Ang main point ko lang po dito, matagal na po talagang ka-deal ng Pilipinas yung USA. Pero kung titingnan po ninyo, despite the decades-old friends or allies, is walang special treatment po na binigay yung USA sa atin. Tapos lalo na po kung titingnan natin na sa Philippines, meron din po yung mga EDCA sites, diba? Yung EDCA sites, in a sense, kung ako po tatanungin ninyo, that is a military base basically ng United States of America kasi dyan po naka-assign yung mga sundalo nila and they have their equipment there. Pero despite that, putting us at risk na nandito po yung military and military equipment ng USA sa atin, the way they treated us po is similar lang sa mga other countries dito po sa area or sa region po natin sa mundo. So mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung isa-isa na mga
po ng ibang bansa para mas ma-compare ninyo. More or less po kasi siguro na feel ni President Trump na talagang nangangailangan yung bansa natin currently via the administration ni PBBM, nangangailangan talaga nung services or may mga ilang bagay na kailangan nga ng government ni PBBM from USA, di ba? And usually po kasi in negotiation, pag ganyan, pag na-feel po ng contracting party mo na mas nangangailangan ka, of course, mas magiging firm yun siya. Tapos ang mangyari po niyan ngayon, ma-defeat na yung spirit of negotiation, di ba? So more or less po, magkakaroon na ng mga imposition ng mga certain bagay-bagay. And kung ako po tatanungin ninyo, sa tingin ko, yung 1% na yan was more or less imposed na po yan ni President Trump kay PBBM. Kasi kung ikaw po yung presidente, I'm sure hindi ka naman papayag na 1% lang yung bababa, di ba? From 20%. So tatandaan po ninyo, yung 1% dito is only 5% po from 20%. Kung makita nga po natin sa mga tindahan, yung pinaka-common na amount or figures pag nagkaka-sale is more or less 10% starting rate niya, di ba? 10-20%. Pero dito, ang nakuha po nating discount is only 5%. So medyo lugi po talaga tayo dyan considering the relationship ng Philippines with the USA and considering the advantages po na nakukuha ng USA sa bansa natin. Okay? And idagdag ko na lang din po, di ba, paulit-ulit si President Trump, kung napanood niyo yung video, sinasabi niya tough negotiator si PBBM. Kung ako po tatanungin sa tingin ko doon, binobola na lang yun ni President Trump si PBBM para hindi na mag-insist na mapababa yung tariff rates. But again, this is just my personal opinion and personal observation na lang po. And again, kung ako po tatanungin, that is very embarrassing for us as a country. Kasi tatandaan po natin, when President Bongbong Marcos was there in the White House, he is representing the entire country po. He is dealing po as the Republic of the Philippines with the United States of America. Sana naman po, mas mas nakipagsikuhan pa siya ng konti kasi again, yung 1% is only 5% from 20%. In short, mababa po masyado ko ako tatanungin considering everything that is going on between Philippines and the USA plus yung advantage po ng location ng bansa natin bilang sa mga military matters po ng USA. So regarding that po, just please let me know, mag-comment din po kayo kung ano yung thoughts ninyo, kung tingin ba ninyo nalugi tayo dito or patas lang ba to. So anyway, antayin ko po yung comments ninyo, babasahin ko po yan eventually. Ngayon, ang tingnan naman po natin is yung ABC News naman. This is an article from ABC News. Meron po itong brief summary ng mga current interest rates already. Una po yung sa tariffs imposed ng US sa Japan na pababa po ng Japan to 15% from the proposed 25%. Diba? So that is a very big reduction, 10% decrease po. Tapos yung next naman po niyan, after meeting with Philippine President Ferdinand Marcos, Trump said the import tax on products from his country would be subject to a 19%, down just 1% from the earlier threat of a 20% tariff. Okay, so kung makita nyo, again, 1% po sa atin. Plus po pala dito sa atin, 0% yung tariff na ng USA sa pag sila po yung nag-import ng mga products nila sa atin dito. So doon pa lang po medyo unfair, di ba? May 19% sa atin, sa kanila 0%. Tapos ang dami nilang pakinabang sa atin, yung mga EDCA sites. But anyway, tuloy po tayo. So ang next po ngayon, Indonesia naman. So Indonesia also will face a 19% tariff down from the 32% rate. So kung makita po ninyo, sa Indonesia po, bumaba by 13% yung binaba. So 13% po is 40% ng 32%. So yung tariff rate po na inimpose ng USA sa Indonesia na pababa po ng Indonesia by 40%. Yan lang po yung masasabi ko. Ito, binibigay ko or pinapakita ko po sa inyo yung calculator para at least alam nyo rin. Diba sa atin, 5% lang yung effective value ng decrease. Sa Indonesia, nasa 40% yung binaba ng tariffs nila from the original na 32% dapat. So, kahit na po sabihin ninyo na 19% lang din naman sa Indonesia, same sa atin yung final figure. Pero yung binaba po ng Indonesia is from 32%. Diba? Again, that is a 40% decrease po. Sa atin, from 20 naging 19, 1%. That is just a 5% decrease. Tapos kung titingnan din ninyo yung Indonesia naman, ano ba ang meron yung Indonesia na wala tayo as a country, 'di ba? Tapos dito nga po sa bansa natin, meron pang military sites yung US government via the EDCA sites. Wala namang ganun sa Indonesia. So I think dapat mas naging pa natin yun, naging bargaining chip pa natin yun na merong mga EDCA sites po yung military, yung US military sa atin. Tapos wala po dito yung sa Singapore, but I was able to read in another article na 10% po yung tariff na inimpose sa Singapore
Singapore. So kung makita po ninyo, Singapore pinakamababa. So ang question ulit dyan, ano ba meron ang Singapore na wala tayo as a country? Of course, ang pwedeng counter-argument dyan, mas malakas yung economy, yung business matters ng Singapore compared sa Philippines. Therefore, maybe they have a stronger trade relation between USA and Singapore. So ang ganun pong status, that is the bargaining chip of Singapore with USA. Pero sa atin kasi, meron din naman tayong bargaining chip, merong mga EDCA sites in-install sa atin eh. So dapat sana mas na take advantage. So kung pansin po niyo, inuulit-ulit ko yung EDCA sites kasi kung ako po tatanungin, tingin ko yung EDCA sites po is a very good bargaining chip po sana natin as a country considering the location po natin versus dun sa China, which is another superpower po sa mundo na malapit po sa geographical location ng Philippines. So in conclusion, ang masasabi ko lang po talaga dito, ito yung epekto pag nafe-feel po ng kakontrata ninyo or nung ka-negotiate ninyo na mas kailangan ninyo sila, mas nagkakaroon po sila ng braso para mag-impose sa mga certain conditions po sa inyo. And it is most likely for that reason po, kaya sa constitution natin nakalagay doon na dapat mag-pursue talaga tayo as a country ng independent foreign policy. Tapos dapat po yung main goal or yung main objective ng independent foreign policy na yon is the preservation of the national interest of the republic, the territorial integrity po ng bansa natin, and our national sovereignty. Okay? Aba, bore, mga palago.